Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang linggo sa pangunguna sa oath-taking ceremony ng mga bagong talagang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Sa kaganapan, binili ni Pangulo Marcos sa BTA members ang paggampan ng kanilang tungkulin ng mayroong puso at integridad para sa ikauunlad pa ng BARM Region. Araw ng Martes, ika-25 ng Marso, ginanap sa palasyo ang sectoral meeting kung saan ilang mga bagong programa ang natalakay para sa pagpapalakas ng food supply chain ng bansa. Kabilang na dito ang expansion ng cold storage facilities upang mapababa ang post-harvest losses, maging ang pagtatayo ng food hub sa bansa. Matapos nito, tinanggap ni Pangulo Marcos ang mga ambahador ng Ukraine, Cambodia at Colombia sa Malacanang. Dito nakakuha ng commitment ang Pilipinas sa patuloy pang pagpapalalim ng relasyon ng bansa sa mga kabalikat nitong nasyon. Araw ng Huwebes, ika-27 ng Marso, idinaw sa Malacanang ang ika-7 Execom meeting ng NTF-ELCAC. Dito naman binigyan diin ni Pangulo Marcos ang hindi pagbuwag sa tanggapan kasabay ng utos na bilisan na ang proseso para sa paggawad ng safe conduct passes para sa mga rebeldeng nais mag-apply ng amnesty sa pamahalaan. Araw ng Biyernes, ika-28 ng Marso, tinanggap ni Pangulo Marcos sa Malacanang si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Ito ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng U.S. officials sa bansa. Ayon kay Pangulo Marcos, isang matibay na mensahe ang pagbisitang ito kaugnay sa patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Racal Bayan para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko.